So thank you Jesus sa 1 year nga ari kita diri sa sining nga lugar. Thank you Jesus sa pag-provide sa komportable nga lugar kung din kita maka-worship, maka-fellowship kay Jesus, kag maka-fellowship sa aton nga mga upod, makapahulom sa presensya ni Jesus. Ara gid siya makabatsyag kita sa iyang comfort. Nadumduman ko sa ara pa kita sa talisay, every time mag-prepare ako sa message, it's the same effort biskan pila pa lang kita kabilog. And now, ang Diyos naging faithful, nagpadala siya sa mga chikiting nga na mag-fill sang sining space. And we know that He is able kung mag-provide pagit kita more space kay Jesus na makadala kita sang tao. So we claim ang sa likod dira no nga matigayon nato ang construction sang Sunday school room kay para magdamo pagit kita ma-invite nga mga kabataan, and sa mga future nga mga plans naton God will provide. Amen. So, thank you, Jesus, sa pagiging faithful mo sa amon. Kag kita man in return, dapat kita maging faithful man kay Jesus. So, last Sunday, gin-remind kita sa pulong sa Diyos that the love of Christ constraineth us. Ang gugma ni Kristo sa aton, amo niyang nagatulod sa aton, mag-alagad siya. Amo niyang nagapush sa aton nga offer sang aton nga serbisyo willingly. Nga mag-alagad kita sa iya with all our hearts. Hindi kay tungod obligasyon ta ini, but because we are grateful and because we love Him back. So bunga adlaw, ang pamangkot ko sa inyo amoy ni. If we truly love Jesus, do we make time for Him? I mean, hindi lang kung Sunday. Hindi lang kung may service. Hindi lang kung antes magkaon nga makadumdum kita kay Jesus. Hindi lang kung may emergency, kung may aksidente, kung ara ka sa ital-ital nga makapanawag ka kay Jesus. But sa aton ordinary days, makapanawag bala kita kay Jesus. Monday morning, wala service. Tuesday afternoon, or sa time nga wala sang may nagalantaw sa aton. Sa time nga wala service or prayer meeting. So this message is in connection sa aton ginapush subong personal devotion. So nagaspend bala kita time kay Jesus. Nagaistorya bala kita sa iya. Kaya nga aton nga relasyon sa Diyos, hindi lang ni siya pakitang tao. Diyos known kita sa public. No? Pero in private, disconnected gali kita sa Diyos. Bugnaw gali kita sa Diyos. Wala mo siya gali ginasapak kung kamo na lang. No? Kay busy ka sa pangabuhi. Wala ka time mag-pray. So, I know halos tanan sa aton busy. Sako. Bisan kita nga mga Kristiyano, sako kita. All the more kita nga nagasako kay damo kita sang ginabalanse sa aton nga time. Pangabuhi naton diri sa kalibutan kag ang kabuhi naton nga spiritual. So may mga times nga gusto ta mag-pray, gusto ta magbasa sang Bible, galing wala kita time. Or tamaan kasako, kakalipat na kita mag-pray. So, kagi na kamo nga nalipat kamo magkaon sa isa kadlaw. Kay tamaan kamo kasako. So maybe once in a while no kakalipat ka. Pero maabot kina eventually ang time nga manoktok ang tiyan mo. Kaon na, gutom ka na. So, makaon ka gid.
No, maabot ang time nga makaon kagid kay ang tiyan mo naga-demand sang pagkaon. Kagi na kamo ang cellphone nyo, nalipat ka mo mag-charge sa inyo nga cellphone. Di ba? Wala. Ang iban gani unay pa sa charger ang cellphone. Kay hadlok kagid malobat. Kung isa malipat ka man sa taman ka sa koon, pero kung malobat ka na, mangita agad charger, no? Gasala ka pangita charger kay kabalo ka nga kinahanglan mo mag-charge. Kinahanglan mo gamito ng imong cellphone. So muna kung kabalo ka nga importante ang isa ka butang, ginapangitaan mo gid sa paagi. So bisan ano ka kasako ginatagaan tagid tiyempo, we make time sa mga butang nga gina-deem naton nga important. Mayara isa ka study nga gin-conduct sang mga leadership experts parte sa priorities sa mga tao. Ang ila pamangkot, what is your most valuable resource? So ano ang pinaka-importante nga butang nga ara sa imo? So damo-damo ang nagsabat, kwarta. Ang iban may nagsabat, health. Ang iba nagsabat family. So, ano ang pinaka-importante nga butang nga ara sa aton subong? Pinaka-importante nga resource nga ara sa imo subong. So, may isa to nga naghambal, your most valuable resource isn't money, it isn't talent, it isn't even health. It's time. Because every other resource can sometimes be recovered. But every minute you spend is gone forever. Kung nadula mo kwarta, nakawatan ka, na-scam ka, pwede mo pa na ma-earn liwat. Pwede ka kapangita liwat kwarta. Kung nadulaan ka obra, pwede ka kapangita liwat obra. Kung nagubay mo balay, na sunog, nalunugan ka, medyo masakit. Pero buhi ka pagyapon, pwede ka kapangita gyapon liwat balay, kapatindog liwat balay. Pero wala pa sang tao nga nakapabalik sang oras. We can only reminisce, we can only remember the past and regret our mistakes sang una. Pero hindi na natin mabalikan pa ang panahon. Past is past. So, kung ano man to ang sa una nga mga nainulsulanta, learn from it and move on. Because past is past. Siling ni pastor. Siling gani ni Master Oogway sa Kung Fu Panda. Nandun duman niya ng dugay na nga movie. Ano ang bal niya da? Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called a present. Oy, grabe sila. So in British English, present means gift. So ang kasalukuyan, ang time subong, it is a gift. A gift from God. So ang kada adlaw nga nagalabay sa aton kabuhi, it is another gift. Ang kada aga nga makabangon kita, biskan budlay pa sang kabuhi, it is a gift. It is another opportunity nga pwede mo magamit para magmayo ang kabuhi. So you have a chance every day, gina-refresh ang Diyos ang imo 24 hours para magpadayon sang kabuhi. The next day, magabot naman, makabugtaw kaliwat. You have survived. So, it is another gift. Kaya yung iba, wala na, hindi na makabugtaw sa susunod nga adlaw. So, ikaw biskan budlay, pero abanse ka sa mga Goodbye Philippines. So, we have to be grateful kung ano ang ara sa aton subong. Most importantly, ang aton nga time.
Kag ang aton nga kada adlaw ginasugpunan sang Dios fresh nga 24 hours every day. Walang labis, walang kulang. So 24 hours gina-renew na, hindi na kinanglan nga maparegister ka liwat, Lord, ma-renew ko sang contract ko 24 hours. So kada adlaw libre na gina-renew sang Dios until your time ends. So it is a gift from God kung hasta san olang kita diri. Only God knows the future. So, ang pamangkot sa aton sa buong adlaw, paano ta bala ginagamit ang oras nga ginsalig sa aton sang Dios? Kaya ang aton gina-prioritize kada adlaw, amo ni ang naga-reveal sang aton relasyon sa Dios. Kag kung hindi naton pagbantayan ang aton nga spiritual life, posible nga amat-amat kita nagapalayo sa Dios. So subong nga aga ang aton nga text ara sa 2 Samuel chapter 11 verses 1 to 5. 2 Samuel 11, 1 to 5. So pwede katindog as we read the Word of God. 2 Samuel 11 verses 1 to 5. So reading, and it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. And from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. And David sent and inquired after the woman, and one said, Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? And David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. And she returned unto her house. And the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. So that's the word of God. Let's pray. Our Lord Jesus, thank you, Lord, sa mga pulong sa sining adlaw. Thank you for this opportunity to listen to your word, for always being there, naga-remind sa amon, kag naga-guide, and for correcting us, Lord, pagi sa mga pulong. Lord Jesus, we pray that you open our hearts and minds subong aga as we listen to your word. Kabay pa nga ang ini nga mensahe magdala sang transformation sa amon tanan nga nagapamati sa sining lugar. So we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. So we'll say, praise the Lord. Praise the Lord. Please take your seats. So this message is entitled, No Time for God. May tiyempo bala kita sa Diyos or wala bala kita tiyempo sa Diyos? So kung pamatian natin ng title, daw parte sa aton nga time or schedule or about sa aton nga kasakuon. But actually, this is not just about time. This is a sermon about love. So paano about love ang time? Because we always find time for what we truly love. We always find time for what we truly love. So, hindi na ako mamangkot kung nag-agree ka mo. Because I know nag-agree gid ka mo. Gusto? Okay. So, antes na istoryahan ang aton nga main text, let's remember kung sino si David. So, hindi ni siya istorya sa isa ka malain nga hari. Istorya ini ni David. Kilala tatanan si David, no, mga kabataan? So, ang bata nga shepherd nga ginpili sang Dios nga manginhari sa bilog nga Israel. So, ang bata nga nangisog nga mag-atubang kay
Goliath. So, gamit lang ang isa ka sling kag pagsalig sa Dios. Ang David nga nagsulat sang damo-damo nga salmo nga ginabasa naton subong sa Book of Psalms. So, ang David nga ginadescribe sa Bible as a man after God's own heart. So, palangga ni David ang Diyos. So, grabe ang salig niya sa Diyos. And we know nga ginupdan sang Diyos si David. Nga ginhimo siya hari, kag ginbless siya sa puwerte kadamo. No? Puwerte kadako nga blessing ang ginhatag sang Diyos sa iya. So karon ari kita sa time sa aton nga ginbasa sa 2 Samuel 11, may edad na si David. Kag medyo lawig na siya nga nag-reign bilang hari. So more or less 20 years na siya nga naging hari. So he was approximately 50 years old. So medyo lawig na ang iyang pagpanglakaton upod sa Diyos. Kadamo na siya sang gindaog nga away upod sa Diyos. Kag nakita niya for so many times kung ano kat faithful ang Diyos sa iya. And yet, hindi siya exempted sa temptasyon. So, matingala ka no, nga si David, one of the greatest men in the Bible. Isa sa mga mabakod nga hari sang Israel. Wala siya naperde sa iya mga away. No, bisan lang tawon mo da ang sa Bible, da wala dira record nga kaagi si David pierde sa iya mga away. Sa 2 Samuel 8:6 hambal dira, and the Lord preserved David whithersoever he went. So ginaproteksyonan gid sang Dios si David. The same man sa 2 Samuel 8:14. And the Lord preserved David whithersoever he went. So pirme lang siya nagadaog sa iya mga away si David. Napierde niya ang mga higante, napierde niya ang mga Philistines, kag ang iban pa nga mga mabaskog nga mga nasyon. Pero kabalo kamo kung diin siya napierde? Napierde siya sa away sa sulod sang iya nga tagipusoon. So, natabo ang iya nga downfall sang amat-amat niya na gin-neglect o ginpabayaan ang mga butang nga dapat niya kuntani ginahimo. So mga kauturan, this is a reminder sa aton tanan that no one is beyond temptation. Wala sang exempted. Kag wala sa mga may nagapalayo sa Dios nga overnight lang. And most importantly, no, tandaan naton that this is not an excuse or justification nga magpakasala man kita. Kasi David gani nga one of the greatest men of God nakasala. No? So instead, this is a warning sa aton tanan nga magpalapit pagid kita sa Dios. Nga si David gani a man after God's own heart, nagabot sa time nga nakabuya pa siya sa Diyos. So kita dapat mas nagid kita mag-depend sa Diyos, mas nagid naton nga bantayan ang aton kaugalingon, ang aton nga heart, kag hindi ta pagpawalaan lang ang aton nga spiritual walk upod sa Ginoo. So latawon naton kung paano nagsugod ang pagkahulog ni David sa sala. So, sa 2 Samuel 11:1 sa sugod nga basahon taliwat, and it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. So kung pamatian nato ng verse 1, daw wala lang sang may natabo, no? Daw wala lang sang problema, daw wala lang sang diferensya, daw wala lang sang sala. Siling dira, but David tarried still at Jerusalem. But silingon,
he stayed in Jerusalem. Nagpabilin si David sa ila lugar sa Jerusalem. Galing kay sa amuni nga season, ang mga hari expected na nga mag-lead sa ila tao para mag-away. Kay every year, kung matapos na ang tigululan or ang winter season, kung magsugod na ang tig-ilinit, kung mayara sila nga mga wala pa natapos nga mga away sa ibang nga nasyon, amo na yung time nga nagabalik sila away kay tig-ilinit na. It's the best time or ideal time nga mag-away. So muna yung time kung diin ang mga hari naga-lead sa ila army sa away. Pero sa siningation, ginpadala ni David si Joab, ang iyang commander, para mag-lead sa ila away. Kag siya nagpabilin sa Jerusalem. So wala man daging hambal sa Bible kung nga nagpabilin si David. So siguro ginkapoy siya, no, kinanglan niya magpawayway or base gapinsar siya nga kapila naman kami magdaog. Sila na lang to, kaya naman na nila. Or graduate na ko daya. Inyo naman na time. So wala kita kabalo sang rason nga nagpabilin si David. Pero ang makita na lang day nga wala si David sa lugar kung diin siya atuto dapat. Wala siya sa lugar kung diin siya dapat atuto. O simple lang small things. Pero most of the time, nagapinsar kita nga ang spiritual failure naton nagasugod kung ang tao nakakommit gid sang dako nga sala. Kung klaro gid nga ang tao nakasala. Pero ang Bible nagapakita sa aton nga ang failure nagasugod antes pa na mapiaran sang iban. Kay nagasugod ni siya sa sulod, sa hindi makita, sa hindi obvious, sa diin na sa aton nga heart, no? Sa aton nga mind. So it begins with neglected priorities. Kung si David pa, hindi lang ko anay magkadto sa giyera. Kaya naman nila nga wala ko. So gamay man lang ning kompromiso. Hindi man gini mapiaraan sa iban. So dira na nagasugod ang aton nga spiritual failure. Kung amat-amatan na ginauntat ang mga butangan nagapapalapit sa aton sang una sa Dios. So pwede nga nagasimba kita gyapon, nagakanta man kita gyapon worship songs, nagayum-yum kita gyapon as if okay lang ang tanan, but privately may nagbag-o na. Naglain na. So kaysa wala na kita time mag-pray. Kung Sunday na lang kag prayer meeting, kita naga-holy. Kung kisa sa prayer meeting, naka-kuan ka pa, naka-silent mode ka pa, or naka-vibrate mode ka lang. Wala gid huni. Kung kisa nakibot na ang mga anghel sa lang, tapos na. Kaya nagbangon ka na, wala gid sila may nabatian sa imo. Wala ka gid nag-connect sa langit. So kisa na lang kita naga-pray, ang word of God hindi na muna ka precious sa imo. Nga natapos na ang wali, wala ka gid may nasulat biskan isa. Kung wala ka may nasulat, istoryaha ko pagkatapos kung diin to na yun ang kinanglan ko i-improve. Kaya ginatingwaan ko nga ang magtupa sa inyo, maintindihan nyo na. Kaya may times man nga balasulon man ang speaker, kaya hindi man klaro ang magambal or katuluyo. So sa mga natuyo, will you say, praise the Lord? Natuyo. Si Otep. Si Kia. Okay lang ano. So
So wala na kita ka-excite magkadto sa church. I know laban sa aton ka-excite pa man, no? Pero kung guilty ka, then it is for you. Wala na kita ka-excite, Sunday school man lang na, prayer meeting man lang na, afternoon class man lang, pwede lang ko una-una. So, wala na kita ka-excite mag-worship kay Jesus. Ang imo kauhaw sa presensya ni Jesus, gamat-amat na fade, gamat-amat na dula. Kay may mga butang mas importante na sa imo. Kag tungod ang ini nga mga butang, amat-amat lang gakatabo. Therefore, hindi mo dayon mapyaran until much later. Until it's too late. Si David, wala lang siya na nagbugtaw isa kadlaw, kag nagplano siya gulpe nga, okay, this is it. Makumit na ko adultery or mangbabae na ko. So, nagsugod ini sa gagmay nga butang. So, we have to be very careful. Kaya ang pagpakasala sa tao, nagasugod sa gagmay nga butang. Sa amat-amat lang pagpalayo naton sa Diyos. Abita, hindi man gid big deal. Pero nagadako ang ina kabugnawon naton sa Ginoo. So padayon naton sa verse 2. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house. So sang manugab-i na, nagbangon si David sa iya katri. Nagsiesta siya, di ba? Tulog-tulog siya sang hapon. Kag nagbangon siya sa muto nga oras manugab-i na. Samtang ang iya yang mga tao ato sa away. Siya ya komportable sa iya palasyo, bag-o lang siya kabugtaw. Kag nagkadto siya sa babaw sang iya balay. Magambal kita roof of the king's house, buot silingon, flat nga rooftop or terrace. Kung diin pwede sila makarelax, or mag-chill, or mag-enjoy sang preska nga hangin. Kay elevated siya or ara siya sa mataas nga lugar. And from the roof, he saw a woman washing herself. And the woman was very beautiful to look upon. So, dito na ang turning point. Since ara si David sa mataas nga lugar, may nakita siya karon isang magandang dilag. Nagapaligo or nagapangugas ng iya kaugalingon. Kung usisaon mo gid, she washing herself, bago lang siya guro sa iya period, nga paninlo siya, kay at that time, they were considered unclean. Kung kasi mo nga period. So, nagapangugas siya sa iya kaugalingon, kagagwapa-gwapa nga babae, very beautiful to look upon. Kagklaroon, there is a difference between seeing and looking. Okay, sa ang temptasyon nagaabot or nagapakita sa time nga wala naton gina-expect. Kag hindi ta ginaya makontrol kung anong posible nga makita sa aton nga mata unless manabon ka magwa ka sa inyong balay nga naka-blindfold. Kaya ang kalibutan sa buong puno sang higko. So, hindi malikawan, may makita kagid. Hindi ta na makontrol. But, we can control what we continue to look at. Pwede tagin makontrol kung ano ang aton ginahimutaran. Kung ano makita tayo, hindi ta na makontrol. Pero kung ano ginahimutaran mo makontrol mo na ya. May isa ka preacher nagasiling, you can't stop a bird from flying over your head, but you can stop it from building a nest in your hair.
So kung may langaw daw or mga pispes nga lupad-lupad sa babaw sa ulo mo, pwede mo na sila matabog. Pero kung hayaan mo rin sila nga namugad na may diferensya na. Nga may pugad kaya sa imong nga ulo, ano ka, mamaskara, may headdress kaya. So, posible nga ang first glance mo sa temptasyon, hindi imo choice. Pero ang second glance mo, nag-third glance ka pa, and nag-fourth glance ka pa, imo na iya. So, imbes nga magtalikod si David, nagtulok pagid. Kag didto na siya nagsugod, take interest kay Bathsheba. Sa verse 3, and David sent and inquired after the woman, and one said, is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? So, na-curious siya kung sino ini nga babae. Nagpadala siya sa mga messengers para mag-usisa or mamangkot parte sa sini nga babae. Kag ginhatag sa iya ang impormasyon nga ginapangayo niya kung sino ang ini nga babae. Ginabalan sa iya nga mga tao, hindi bala mo ni si Bathsheba nga asawa ni Uriah. In other words, mahal nga hari, taken na ni ang babae. May bana na ni siya, mahal nga hari. Pero ano ginobra ni David? Okay lang na. Sa verse 4, kung padayuno naton, and David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her. For she was purified from her uncleanness, and she returned unto her house. So, ginkwa niya gidgyapon si Bathsheba. After niya nabalaan nga may bana ng ani, ginpursue niya gyapon si Bathsheba bisan sala. Diba, bisan sala? Pero pag may gusto, maraming paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. So, amo to, nag-commit si David sang adultery kay Bathsheba. Verse 5, and the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. So, nagbusong karon si Bathsheba. Kag ginpabalo niya si David nga gabusong siya. Paano ni karon, David? Kay nagbusong ko. Kay nagbunga ang imo pagpakasala. So, ano pa ang pwede mahimo ni David? So, it's either maghinulsol siya or tabunan niya ang iya sala sang isa pagid kasala. And sadly, imbes nga mag-ako siya sang iya sala, gintago ni David ang iya sala. So, nag-lead ang iya sala sa isa pagid kasala hasta nga nagdamo ang iya nga sala. So, hindi ta maptabunan ang aton sala. Sang isa pagid kasala, kay madamo lang ina. So, wala siya una naghinulsol. Ano ang ginobra ni David? Ginpatawag niya ang bana ni Bathsheba halin sa away. Kag ginpapuli sa ila. Kag upda ng iya asawa. Para pagwaon nga kay Uriah to bata, hindi iya. Pero wala nagpuli si Uriah, kay para sa iya, hindi siya ka-afford nga magpuli sa ila, samtang ang iya yung mga apod ato sa gira. So, wala nagpuli si Uriah, palpak ang plan A ni David. Karon ang plan B, ginhubog ni David si Uriah para mapapuli sa ila balay. Pero wala gyapon nagpuli si Uriah. Amo na kung hubog na may consciousness kapag gyapon. Wala siya nagpuli. Kag ang plan C ni David, amo ni ang pinakalain. Pabalik niya si Uriah sa battlefield, sa away, nga may dala sulat para sa iya commander-in-chief nga si Joab. Kag sa ina nga sulat, gin-instructionan niya si Joab.
sa verse 15, and he wrote in the letter saying, "Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die." So ano ang bal niya? Ibutang si Uriah sa unahan, kag pabayaan nyo siya. Retire from him para mapatay siya. So ano ni nga sala? Murder. Premeditated murder. So napatay gid si Uriah. Kaginkwa ni David si Bathsheba bilang iya asawa. Ang isa kasala nagdamo nga nagdamo. So, amo na ang nature sang sin. Kung hindi mo paghinulsulan, nagatubo ni siya kag nagadako nga nagadako. I-satisfy niya kamo temporarily, pero ang consequence tamaan kasakit. That's why before pa ni magtubo ang sin, kinanglandan niya siya dayon i-arrest, kinanglandan niya siya dayon dakpon samtang gamay pa lang, no? Dakpon na siya agad-agad antes kita maguba completely. So sa James 1 verses 14 to 15, "But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death." So ang kada tao ginatemptar gid na iya sa kung ano ang gusto niya pero bawal. In other words, sinful desires. Kag kung ang tao mag-give in sa ina nga temptasyon, kung i-welcome niya or aksyonan niya ang ina nga temptasyon, it bringeth forth sin. Dira kita nagakommit sang sala kung mapadala kita sa temptasyon. Kag kung ang ina nga sala hindi ta paghinulsulan, ano matabo? It bringeth forth death. Kamatayon. Spiritual death. That's why kinanglan tagid magbantay sang aton nga heart. For out of it are the issues of life. Bantayan tagid. Saan o bala nagasalakay ang mga kawatan sa isa ka balay? Kung bugtaw pa ang tagbalay? Kung nagandar pa ang mga suga? Kung may security pa nga nagabantay? So saan o nagapangawat ang kawatan? Kung wala na may nagabantay. Kung wala na kita nagapay attention. Kung gatulog na ta, tira sila ma-atake. So amo man na ang yawa. Si Peter nagapaandam sa aton sa 1 Peter 5:8, "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." Si Satan, hindi na siya all-knowing pareho sa Diyos. But he is observant. He is always seeking whom he may devour. Wala ni siya kapahuway kung sino ang iyang targeton nga pwede niya i-angkabon. Kung sino ang pwede niya mabiktima. So, sige na siya pangita. Especially sa mga tao nga nagapalapit sa Diyos. Aari ako ni targeton. Bala medyo permi ni siya kapaluya-luya. Hapos lang ni siya biktimahon. Ari pwede man ni siya kay tikalon. Puno sang pride. Hapos lang ni gubon. So, muna ang yawa. Wala nang kapahuway. Ang isa ni pwede ni kay dasig ni ma-offend. Pwede ko man siya biktimahon. Ang ariyo, ang isa ga on and off. So hapos lang ni. Ari mayo lang ni sa church.
Pero wala man ni siya ka-devotion sa ilabalay. Wala man ni siya kapangamuyo sa ilabalay. Wala ni siya personal nga connection sa Diyos. So, pamangkoton nato ng aton kaugalingon. Kita bala easy target kita para sa yawa. So, kung kita ina, then we have to be vigilant. We have to be watchful. Hambal ni Jesus sa Matthew 26:41, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Wala lang siya naghambal, pray. Sila niya una, watch. Be alert. Bugtaw. Be spiritually awake. Pay attention sa imo tagipusoon. Pay attention sa imo mga desires. Kag wala labot nga gabantay kita, most importantly, we also need to pray. Amo na ang ba ni Jesus, watch and pray. So learn gid kita mag-connect, mag-build sa relationship kay Jesus by spending time in prayer. And naturally, diri kita tanan nag-struggle. Because, siling dira sa scripture, the flesh is weak. Pero ang ba ni Jesus sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there will your heart be also. So ano ba lang ang mga bagay nga gina-treasure naton? Ano ba lang ginagastusan naton sa aton time, sa aton attention, sa aton kwarta, energy? So ano ba lang ang mga bagay nga importante sa aton? So ang balko kagina, we always make time for things nga importante sa aton. For things that we treasure. Wala kita kakatuyo, wala kita kakadulaan gana, wala kita kakalate kung ang isa ka butang importante sa aton. Amen? For example, my flight ka 4 a.m. Ano oras ka mabugtaw? Hindi bala, daw hindi ka na magtulog, kay basi maburaw ka, 4 a.m. aga pa kayo. Kaya hindi ka gusto mabayaan sa imong flight because para sa imo importante na. Kung may exam ka mo buwas, papaadlaw ka bugtaw? Hindi. Siyempre hindi. Kaya hindi ka gusto mag-fail. Kung may bata ka, may emergency ka be, ang imo bata na emergency 2 a.m. Alas 2 ang kagaon, makaambal ka, tuyo pa ko. Emergency. So, siyempre, hindi. No? Kay palangga mo ang imo nga bata. So, tandaan naton, we always make time for what we truly value. Ang aton nga mga priorities, amo ni nagapakita kung ano gid ba lang aton gina-treasure. Kung ano gid ba lang unod sang aton nga heart. So, ang pamangkot sa aton subong aga, do we make time for God? Is God our priority? Kisabi naton ang pagiging busy naton sa church, ang pagiging busy naton sa ministry, amo na ni siya, no? Okay na ni siya. Kisa kakalipat na kita mag-spend time sa Diyos. Kakatabo ini sa tanan. Kakatabo ini sa mga pastors, sa mga Sunday school teachers, sa mga musicians, sa mga worship leaders, sa soul winners, sa tanan, even to the faithful believers, faithful nga mga members. Sako kita sa buluhaton sang Dios, yet privately gamat-amat weaken ang aton relationship sa Dios. And that's the sad reality. Hambal ko gani sa aton nga afternoon class, kisa
Mas Christian pa ang iban sang sa aton when it comes to prayer and devotion. Ang abanseta lang gidya ang Acts 2:38. So masako kita sa aton lain-lain nga ministry, no? That's good. Pero hindi gid kita malipat mag-spend time sa Dios nga ginalagad naton. Kung matandaan ta si Moses, nag-lead siya sa damo-damo nga mga tao. Grabe kadako kag kadamo sang iya responsibilidad. Kada adlaw may mga problema siyang ginasulbar, may mga reklamo siya nga ginatubang. Kag kung may tao man nga pinakasako sa buluhaton sa Dios, it was Moses. And yet sa Exodus 33:11 siling dira, and the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend. Gaysoryanay sila sa Diyos as friends. Grabe, no? May ara sila friendship. May ara si Moses, relasyon sa Diyos. Bisan ano niya kasako. In fact, kung basahon mo na dira ang sunod, ginassure na sila sa Diyos, nga updan sila sa Diyos, padag-on sila sa ilang mga away, proteksyonan sila. Pero ang bal ni Moses sa verse 15, Exodus 33:15, if thy presence go not with me, carry us not up hence. In other words, Lord, kung maging successful man lang ko nga wala ka, hindi na lang, Lord. Kung magdaog man lang ko nga wala ka, hindi na lang, Lord. Kung hindi mo man lang ko pag-updan, hindi na lang ko maglakat. So, pwede ayahan kita magka-amo man na nga desires sa Diyos. Lord, bahala na mag-inano. Basta upod ta lang ka. Okay na ko. Is kananong pa da ang gina-offer sa aton nga temptasyon kung wala ang Diyos. Lord, kaksa ang ina nga desires. Siling ni Jesus sa John 15:5, I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. So we have to stay connected kay Jesus. Because if we are connected, ang bungaya magwa lang na. And we have to stay connected kay Jesus because without Him, we can do nothing. Hindi gid kita magpinsa ever na lawig na ko sa church, damo na ko experience, damo na ko nabalaan about sa Diyos, damo ko sang talent, sagad ko sa muning, kamo to. Kay si David, ara na gito sa iyang tanan. But nagabot ang time, sang wala na siya nagbantay, nahulog siya sa sala. Pero ang maayo lang kay David, although he failed terribly, yet naghinulsol siya. Sa Psalm 51:10, siling niya da, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Mula niyang mayo sa Diyos nga ginaalagad ta. Kay despite sang aton failures, ang Diyos nagahatag gyapon tsansa sa aton. Ang Diyos nagapatawad sa aton kung kita maghinulsol. Ang Diyos nagabaton gid gyapon sa aton kung kita magbalik sa iya. Amen. Kung ang aton nga paghinulsol tuod gid genuine. Ang Diyos siya always ready na magbaton sa aton. So ang natabo kay David, nagsugod lang gito sa simple nga butang. Sa nagsugod siya neglect sa mga butang nga dapat niya ginaubra. Sang wala na siya nagbantay.
So, mga kauturan, kabay pa nga maging lesson ini sa aton. No, hindi ta pag i-neglect ang mga gagmay nga mga butang. Parehas ang pagpangamuyo, ang pag-enjoy sa presence ni Jesus during worship. Hindi ta pag-i-allow nga ang aton kasakuon sa aton pagpangabuhi magpalayo sa aton sa Dios. Kag isa kadlaw ma-realize ta na lang disconnected na gali kita sa iya. Disconnected na kita sa vine. Or are we even still connected to Jesus today? Kung bamanggoton ta, i-check ta ang aton nga heart. May connection ba bala kita kay Jesus? So, let's say, ara si Jesus sa imong atubang, kag pamanggoton niya ka, sangsan o ang last nga nagistorya ka sa akon. When was the last time nga nag-abre ka sang Bible sa inyo balay? Kay naidlaw ka lang sang tingog sang Dios. Gusto mo lang siya mabatian, gusto mo lang magpadalong sa iyang pulong. When was the last time nga nag-worship ka tudo sa Dios? So mga kauturan, hindi ta napaghulton nga mahulog pa kita sa sala antes kita magpalapit kay Jesus. Kay mayo lang kung makabalik pa kita after naton palayo sa Dios. Mayo lang kung makamarasmas pa kita, kung mahulog kita sa sala. Kay delikado kung tamaan na kita kalayo sa Diyos antes kita makarealize. Delikado kung madalma na kita sa sala nga hindi na kita kabati sang tingog sang Diyos. Magbalik kita kay Jesus. Palapit kita kay Jesus and let's stay connected sa iya. Let's always renew our first love sa iya. Kaya ang tanan nga ginasakuan naton diri sa kalibutan, tanan ini may katapusan. Ang aton career, ang aton nga schedule, ang aton nga mga achievements, madula ini tanan. But our relationship with Jesus will last forever. Amen? Siling dira sa 1 John 2:17, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. So thank you, Jesus, for your word this morning. May God bless everyone. Thank you, Jesus.